Hello everyone! It's been a long time na hindi na naman ako nag-upload dahil hindi ko naman alam kung ano yung aking i-upload. Wala akong ma-content, gano'n. So ngayon may naisip akong i-content para sa inyo dahil ako nga ay isang OFW dito sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Meron akong kwento para sa inyo na isa sa mga kababayan namin dito ay nakaranas ng ganito. So, pwede ring makatulong ito sa inyo para at least meron na kayong idea na kapag ganun yung nangyayari, alam nyo na yun ay scam. So, itong kwento ko sa inyo is love scam dito sa Hong Kong. Hanggang ngayon, nauuso pa rin yung love scam na yan. Hindi ko alam kung bakit may naniniwala pa rin sa mga ganong pagmamahal or may nabubulagan pa rin sa ganong pagmamahal dahil nga sa pera. Okay? So, kababayan natin dito sa Hong Kong, yung isi-share ko sa inyo yung story niya, yung kanyang love story na at the end of the day, na-scam siya. So, ganito yung pangyayari. Si kabayan dito sa Hong Kong ay domestic helper. Ngayon, si kabayan ay single or siguro, hindi ko alam kung gaano ka single, kung single mother or what. Pero siguro single siya kasi hindi naman siya magkakaganon kung siya ay mayroong asawa. So, ito si kabayan, meron siyang boyfriend. Kaya nga love scam, di ba? So, meron siyang boyfriend na apam. Okay? So, ngayon, itong pangyayaring ito, siguro mga 1 month daw yung pangyayari niya. 1 month yung relationship nila doon sa apam. Okay, so ang kwento, itong si Apam ay pupunta di umano dito sa Hong Kong dahil nandito nga si kababayan sa Hong Kong. So, si kabayan at si Apam ay magjowa na. Siyempre, araw-araw sila magkausap, ganyan, bola-bola. Tapos, yun nga, nag-decide daw si Apam na pupunta dito sa Hong Kong. So, si kabayan ay sobrang excited. Sobrang saya at makikita na sila ni Apam. So, ngayon, noong nasa airport na daw si Apam, nag-chat kay kabayan. Ang sabi, mahal, nandito na ako sa airport ng Hong Kong, kaya lang hindi ako makalabas kasi nga hinarang ako sa immigration kasi marami akong dalang pera. Diba? O maraming dalang pera si Apam. So ngayon, ang sabi ni Apam, dahil nga marami daw siyang dalang pera, hindi nakita sa x-ray ko no, sa immigration na kumbaga sobrang dami ng dala niyang pera, kaya naharang siya sa immigration. Ngayon, para daw siya ay palampasin sa immigration, kailangan daw niyang magbayad ng 5,000 Hong Kong dollar. So ngayon, ang sinasabi ni Afam kay kabayan, bigyan mo ako or padalhan mo ako ng 5,000 Hong Kong dollar. So, yun ang isang buwang sahod nating mga domestic helper dito sa Hong Kong. Padalhan mo ako ng 5,000 dollars para ako ay palabasin ng immigration. Kasi nga, ang dala niyang pera ay dolyares, diba? So, hindi niya yun may ibayad. So, ngayon, si kabayan naniwala na ibig sabihin naniwala siya doon sa explanation ni Afam na harang siya sa immigration dahil nga marami siyang dalang dolyares and kailangan niya magbayad ng penalty na 5,000 Hong Kong dollar. So, itong si kabayan, aligaga na pinadala yung doon sa ibinigay na account na ipadala niya yung pera na 5,000 Hong Kong dollar. And then, nung naipadala na niya itong 5,000 Hong Kong dollar kay Afam doon sa account number na ibinigay, siguro mga after an hour, may nag-chat sa kanya na nagpakilalang staff ng immigration sa airport. Nag-chat kay kabayan na sinasabi na itong si Apam niya ay para ma-release nga itong si Apam dahil nga sobrang laki ng dalang pera. Ngayon, humihingi na naman si Apam ng another 5,000 Hong Kong dollar. So ngayon, itong si kabayan medyo nagduda na, pero kahit nagdududa pa rin siya ay pinadalhan niya pa rin yung Afam niya na sinasabing siya ay na hold ng immigration dahil nga sa sobrang laki ng kanyang pera. Ngayon, itong si kabayan nagpadala, in short, nagpadala siya ng another 5,000 Hong Kong dollar, and then nung naipadala na niya yung another 5,000 Hong Kong dollar, hindi na niya makontak itong si Afam kung nakalabas nga ba ng airport or whatsoever.
So yun, si kabayan is sobrang stress na stress and sobrang alalang-alala kung bakit itong si Afam niya ay hindi nakalabas ng airport ng Hong Kong and hindi niya na rin makontak si Afam. So yun ay maliwanag na siya ay na-scam. Maliwanag na scam yun guys kasi unang-una, number one, wala naman sigurong bobo na Afam na magdadala ng napakaraming dolyares dahil nakalagay naman yun sa pagbili ng ticket na kailangan mong ano ba sa Tagalog yun, sa English kasi yun ay kailangan mo siyang i-declare na meron kang ganong kalaking halagang pera sa iyong maleta or meron kang mamahaling alahas sa iyong maleta, i-declared mo yun para hindi magkaroon ng problema. So, yun sa paniniwala ni Kabayan na hindi ini-declared nitong si Afam na merong malaking halaga sa kanyang malita, kaya siya ay na-hold sa immigration. So, wala naman sigurong bobo na gano'n, nagagawa ng gano'n, na alam naman niyang kailangan i-declared and hindi niya ini-declared. Okay? So, yun ay listen and learn. Huwag basta-basta maniniwala sa Afam kasi hindi porkit Afam ay Afam talaga. Yung iba kasi guys, nagpapanggap lang, hindi talaga sila Afam. Or kung Afam nga sila ay talagang nangi-scam lang talaga sila guys. At saka red flag na guys kapag pera na yung pinag-uusapan. Kahit sa anong klase ng sitwasyon, kapag pera na yung pinag-uusapan, wag kayong magpapadala kasi alam naman natin or napakahirap kitain ng 5,000 Hong Kong dollar. Isang buong sahod natin yun. Tapos bigla-bigla mo lang ibibigay sa iyong Afam. Imagine mo, Afam yun, bakit bibigyan mo ng pera? Diba? Bobo ka ba? Tsaka isa pang scam na usong-uso dito sa Hong Kong kasi nung dumating kami dito, parang nag-orientation kami sa labor, sa Philippine labor dito sa Hong Kong, and sinabi doon yung mga iba't ibang klase ng scam. Isa sa napaka-common ng scam dito is yun, ganun nga, personally kang kakausapin ng isang tao or paiibigin ka niya, ganyan, love scam pa rin yun guys. Or paiibigin ka niya and kunwari kakausapin ka niya na mag-open account ka ng bangko and then maghuhulog ako doon ng pera, ganyan. Tapos hindi mo alam na nai-scam ka na pala, ganon. Hindi ka man ma-scam sa pera na mapipirahan ka niya is makukulong ka naman kasi yung pag nag-open account ka ng bangko and then ipinagamit mo sa iba, meron yung malaking kaso guys. Yun yung tinatawag na money laundry. Kasi pangalan mo yun, masasangkot ka sa anumang kung yun ba gagamitin sa mga illegal na transaksyon, ganyan. So, makukulong ka kapag pinagamit mo yung pangalan mo sa pag-open account ng bangko. Okay? So, be very careful guys. Huwag magtitiwala basta-basta ng kahit na kanino, kahit yung kakilala mo pa, kahit yung kamag-anak mo pa, kahit kaibigan mo pa. Pagdating sa pangalan, sa passport number, sa pangalan mo, ID, Hong Kong ID, huwag basta-basta magtitiwala, okay?